Jesus, your name is the highest. Your name is above all names. Alam niyo po, the worship team been practicing every single week. And some of them may pinagdadaanan. Some of them serving may sakit. Some of them serving may mabigat sa dibdib. But they continue to serve. Why? Because they declare that Jesus' name is the highest. That Jesus' name is above all names. At anong ibig sabihin nun? That they trust Jesus. Yes, may sakit sila. Yes, may pinagdadaanan sila. But they are declaring, Lord, you are sovereign. Your name is the highest. I trust in you. Last week, we have this fellow servant nag-serve dito. Pero for the past few months, his father was sick. But every single Sunday, he is here. Malayo ang pinanggagalingan. And last Sunday, nag-serve pa rin. Kahit may sakit yung tatay. Kinabukasan, Monday, namatay na yung tatay niya. And yesterday, we went to the wake ng tatay. The community sponsored a mass. And then sabi niya sa akin, Brother Bars, pasensya na po, hindi po ako makakapag-serve bukas. Kasi libing ng tatay ko. Pero alam nyo, kung hindi libing ng tatay ko bukas at kahit nandito pa sila, I will still continue to serve. Nagkataon lang talaga kailangan ako sa libing. Anong pinapakita niya? The trust. Declaring that Jesus is above all names. Sometimes we cannot understand the things na nangyayari sa atin. We cannot. Ang dami nating bakit sa buhay. Bakit natalo ang Spurs? Bakit natalo ang, kung PBA ka, bakit natalo ang TNT? Hinebra ko, Hinebra, NSD. But we have so many questions. Pero today we declare that God's name, Jesus' name, is the highest. Above all names, sovereign, always in charge. And because of that, let's pray our favorite prayer at the feast. If you have your novena to God's love, the list of your dreams, kung wala naman, hindi nyo dala, it's okay. I want you to lift up your hands. Kung komportable kayo, lift up your hands. And together, let's say this prayer. Let's make the sign of our faith slowly and meaningfully. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together we declare, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's Word, so I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Welcome to Feast Dagupan! And I want you to share some love sa bawat isa at pakisabi sa bawat kakasalubong ninyo. Kung kapamilya mo yan, yakapin mo mabuti, lalo na pagtatay mo. Pag hindi naman kayo close ng mga makakasalubong mo, fist bump, sabihin mo, God is always in charge. Feast Dagupan, are you ready? Ready. Feast Dagupan, unleash the love! Wow! Kala nyo si Donnie Pangilinan, no? Pero sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, yung mga first-timers nandito, my name is Brother Bars Lumiba. I'm the one in charge building the feast here in Pangasinan. We are just happy that you are here. Are you ready
to listen to God's Word. If you're ready, I want you to stretch out your arms, raise your hands, and let's honor the Word we sing. Is a lamp to my feet and a light unto my path. Kapag ang katabi mo, tatay, pakibati naman, Blessed Happy Father's Day. Today, we continue our series entitled Generations. Sabihin nyo nga, Generations. Oh, last week, ano ang ating one big powerful message? Ano? The work is too heavy. Pakita nyo na nga, basahin na nila. Wherein ang pag-usapan natin that everything that we do, we need other people, especially the wisdom of the old and the wisdom of the young. Tingnan ng katabi, old ba yan? Young ba yan? Yang-yangan na. Today, we continue our talk 4, and the title of our talk is this: How each generation expresses love. Sabihin nyo nga, love. Let's read the word. Our key passage for today, paki-flash please. From Ephesians chapter 4 verses 2 to 3. Sabi dyan, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Sabi nyo nga, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Mamaya, mas may explain sa atin yan ng ating special guest preacher. Pero ngayon, nais kong sabihin yung love. Tingnan nga ang katabi. Loving ba yan? May iba't iba tayong expressions of love. Tama? Iba't iba. Kumbaga, iba't ibang paraan para ipakita natin yung pagmamahal natin. Ikaw, o yung katabi mo, tingnan mo. Paano niya kaya ipakita ang pagmamahal niya? Manlilibre ba siya mamaya? Ikaw, paano mo naman pinapakita ang iyong pagmamahal? Manlilibre ka rin ba mamaya? O di mag-KKB na lang kayo, di ba? Sa maglibrihan kayong dalawa. But again, we have different ways of showing love. Lalo na sa iba't ibang generations. I would like to honor my father, si Papa. Pasensya na, wala akong mapakitang picture ngayon, pero that's my father there. Yun. And iba yung expression niya ng pagmamahal. Iba. And perhaps kapag kayo ay bata, sino sa inyo mga batang 90s, mag-ingay? Diba, pag batang 90s tayo, yung mga magulang natin, tayo, laki tayo sa palo. Pero yung palo, it's their way of expressing love. O, pansin nyo kapag papaluin kayo ng parents nyo, yung bawat palo nila, ay naku, sumasabay sa bawat salita o syllable. Ikaw, bakit mo ginagawa yun? Diba ganun sila mamalo? Tatawa-tawa, nakaka-relate Tapos ikaw naman, diba, iiyak ka. Tapos ako, kasi, ano na ulit yung tanong? Diba yung mga batang 90s ganun? Ano ba? Meron yung time kapag papaluin tayo, yung walang sound. Pinaka, walang sound. Iba naman, ito pa, ewan ko napansin nyo to kung nakaka-relate kayo. Yung pinapatigil kang umiyak, pero palo pa rin sila ng palo. Tumigil kang umiyak! Tigil na! Tigil mo kaya palo mo para tigil iyak. Diba? Iba't iba tayo ng expressions of love.
Pero yung palong yon, maniwala kayo sa hindi, palo ng pagmamahal. Kasi dinidisiplina tayo. But again, today we will learn yung pagkakaiba ng bawat generation. Naintindihan ko si Papa kasi boomer yan. So baka ganun din sila na disiplina. Today, we will understand how each generation expresses love. Are you ready? Ready. Sige, we pray. Jesus, today we thank you. Kasi po, ang ganda ng pag-uusapan namin. Pagmamahal. Today, Lord, we open our lives, our hearts to your love. Speak to us. And may your message change us for the better. Especially, magkaroon kami ng pagkakaintindihan. Ito po sana maging more understanding kami, more loving kami, more patient kami. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Sing to the word. Mapapaupo ka, pakisabi sa katabi mo, God will speak to you today. Today is a very special feast kasi nga aside sa Father's Day, mamaya po may regalo po kami sa inyo, so wag po kayong aalis. Malay nyo, libreng sine. Malay nyo lang. But again, I would like to welcome you. Are there first-timers in the house? Taas lang po ng kamay, first-timers. Huwag po kayo maya, hindi po namin kayo pakit. Welcome! 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 Tagal namin kayong hinintay. Welcome back home. This is your home. Whether you like it or... I-welcome naman natin sila. Our first-timers. 1, 2, 3, go! Make it a habit to be at the feast every Sunday. Huwag nyo lang gawin itong event lang na inatinan ninyo. Next week, hindi na. No. I want you to attend every Sunday. Why? God has a message in store for you every week that can change your life. Make it a habit. Ilagay mo sa schedule mo. Every Sunday, you meet here. Tapos after the feast, kumain na kayo. But make it a habit to join us every Sunday. Also, I would like to welcome those who are watching us online. Maraming salamat. Whether sa Facebook o sa YouTube, Team Replay man kayo, Team Live, thank you also for being with us. At maraming salamat din sa inyong mga love offerings, sending your tithes, your donations para sa continuity ng aming mission. Maraming salamat. Alam niyo po, isang araw, pinagdadasal po namin to, isang araw makasama rin namin kayo dito sa Robinsons, Pangasinan, Movie World Cinema 3. Kasi ibang-iba ang saya dito. Ibang-iba yung atmosphere dito. But do not worry, the God that we worship here is the same God you worship there online. Palapakan naman natin yung ating mga online viewers. Please, Dagupan, are you ready? Sabihin nyo, kanina pa, Brother Bars. Today is a special feast because we've invited someone to give you God's message today. So hindi ko na patatagalin. Please, Dagupan, please give a warm Please, Dagupan clap and welcome to our Feast North Luzon area builder, Brother Bogs Burbas. Amen. Welcome po sa feast. Welcome po sa Feast Dagupan. Welcome po sa akin. Okay. Pakitapik naman yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, happy ako, nandito ka. Yep. Thank you so much for inviting me over. Actually, sabi ko kay Bars, hindi ako pwede ngayon because I'll be honest with you, today is also my birthday. Thank you. I'm 25 years old today, so yan. Sabi ko hindi ako pwede. And then, sabi niya, bro, Ninong, wala po kaming ibang araw na pwedeng maisip na ma-invite kayo for the training. Sabi ko, isa lang yung solusyon dyan. Isasama ko yung pamilya ko. So, nandito po yung pamilya ko. Nag-check out lang po sa hotel. Salamat po sa sponsor. Thank you very much. Nag-enjoy po kami ng gusto. Yan. So, ngayong araw na ito,
It's my birthday. It's also the summer solstice. Alam niyo ba yon? Today is the longest day of the year. Okay? So mahaba po ang init ng araw ngayon, ha? Hanggang ayan, tama-tama yung family ko nandiyan, ha? Okay. So mahaba ang init ng araw ngayon dahil ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng magkakaibang generations. Sabi dito, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another. Can you say that? Bearing. Pakiulit, bearing. Bearing with one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Pag sinabing bearing, ang una nating naisip, eto, titiisin ko yan. So in other words, pag meron kang kapamilya na ibang generation, halimbawa, tatay mo, nanay mo, mas matanda sa iyo, syempre, titiisin ko yan. Ganun agad yung naiisip natin, di ba? Bearing eh. Yun yung nakasulat, bearing with one another. But actually, in the Old Testament, the original word used for bearing is this, anekomenoy. Pakisabi nga, anekomenoy. O yan ha, pag-uwi nyo ng bahay mamaya, gulatin nyo yung mga kasambahay nyo. Mga kasama nyo sa bahay, sabihin nyo, Ma, Pa, anekomenoy. Ano yun? Hindi ko alam. Pero narinig ko lang kanina. Okay, ano bang ibig sabihin ng anekomenoy? Ang ibig sabihin ng anekomenoy, it's this. Listen to this ha. It's intentional carrying of a load. Anong ibig sabihin nun? Mga kapatid, listen. Tingin sa pogi. Huwag muna kay Bars. Dito muna. Listen. Anekomenoy means deliberate, intentional ang pagmamahal mo sa mga kasama mo sa bahay. Pati sa mga kasama mo sa feast. Hindi yung bastang, titiisin ko ito, wala akong magawa eh. Listen. Alam niyo, nalulungkot ako ha. Ako po ay estudyante ng family ministry. Pag-graduate na po kami ni Bars. Ako nagpasa na ng project paper, hindi ko alam siya. Anyway, nalulungkot ako eh. Alam niyo bakit? Tanong niyo ako bakit? Ang dami kong mag-asawang naririnig ganito. Tinitiis ko na lang yung asawa ko, nandito na lang ako dahil kay Lord. Excuse me Excuse me talaga. Meron lang akong tanong sa inyo. Nung kinasal kayo, kanino ka ba nanumpa? Sa asawa mo o kay Lord? Ang hirap sa inyo eh. Sino bang nagdala ng asawa dun sa simbahan? Ikaw o si Lord? Ikaw. Sinong namili sa asawa mo? Ikaw o si Lord? Oy, bakit ngayon na nagkakaproblema kayo, nandun ka na lang para kay Lord? Are you getting this? My dear friends, listen. You made the commitment to someone, a partner, your spouse. And who was the witness? God was. And who signed the contract? Together with Him. That's why it's forever. But listen, you're married to your spouse. Ulitin ko, you're married to your spouse. Anong ibig sabihin nun? Anekomenoy. Anong ibig sabihin nun? Intentionally. Hindi ko lang siya basta titiisin. Anong gagawin ko? Mamahalin ko siya. Amen. O, nagets niya na yung anekomenoy. O, eto, pagdating sa bata. Alam nyo, I'm 52 years old and I have kids who are 6 and 8. Okay? And I'll be honest with you, for this age, 6 and 8, ang gulo sa bahay. Ang gulo sa bahay. Ang ingay. Okay? But I love the noise. Pero hindi po ako nagtitiis. I intentionally say, nagmamahal ako. Bogs, mahalin mo sila. Bakit? Mabilis lang to. Mabilis lang tong ingay na to. Minsan lang to lilipas. Okay? Mahalin mo sila for who they are. Naku, yung maniwala kayo sa umaga ang breakfast namin. Yung aking pangatlong anak, mahilig magpiano. Kala nyo pag nagbe-breakfast kami, social. May tumutugtog. Oo. Tapos bilang tan. May tumutugtog. Maingay? Oo.
pero na-appreciate ko siya. Mm. Darating yung araw, aalis sila sa bahay. Or baka mauna kaming umalis, I don't know. Pero intentionally, mamahalin ko sila. Are you getting this? Yes. Intentional. Parang ano yan eh. Parang yung, meron bang haligi ditong naka-expose? Wala. Sa likod ng dingding na yan, may mga haligi dyan. At yung haligi na yon, hindi lang po yan basta nilagay dyan para magbuhat ng building. Yung haligi na yan, nilagay po yan para ano? Para suportahan yung buong building. Hindi lang para magtiis. Hindi lang para magbuhat. Nandyan po yan, parang ganito. It's there for a reason. And what's the reason? It's to support. It's to love. It's to bear one another. Hindi ka nilagay dyan para magtiis. Nilagay ka dyan para magmahal. Do you see the difference? Do you see the difference? Anekomenoy. Anekomenoy means you consciously place your shoulder underneath the weight of another's person's flaws and immaturity so that the community remains united. Tingin sa katabi. Sige nga, tingin ka sa community natin. Look around, look around. Sige nga. Meron ka bang hindi matiis? Huwag naman sana yung katabi mo. Mag-aaway kayo niyan. But what's anekomenoy? Anekomenoy, it's this. It's to look around and say, brother, mamahalin kita. Hindi lang basta titiisin. Anong kailangan mo? Susuportahan kita. Niingayan ako sa iyo, mamahalin kita. Susuportahan pa rin kita. Binabadmouth mo ko, mamahalin pa rin kita. I will seek to clarify things with you. You're a pillar. You carry God's house and God's house carries you too. Ano raw? Pakiulit, pakibasa. 1, 2, 3. Ano daw yun? Sisimplihan ko ito ha, makinig kayo. Kapatid, yung mga poste sa pagitan ng mga dingding na yan, hindi lang sila basta sumusuporta sa buong building. Anong nangyayari? Sila ay nakatayo dahil yung building nakasuporta din sa kanila. Brother Bogs, hindi ko magets. Pakipakita nga yung picture ng nag-iisang poste. There. Hindi po kayo ganyan. Pag mag-isang poste po kayo, madali pa kayong tutumba, madali kayong may expose. Parang ganyan. Pasensya na sa word, pero mukhang tanga lang. Bakit? Anong ginagawa ng poste na to dito? Yung ganun ba? Yung, anong silbi niyan? Hindi. Tayo po mga posting nakapaikot, parang ganito. Next picture, please. Ganyan. Magkakasama tayo. And what happens? Dahil magkakasama tayo, we support the building, we support the community, and community also supports us. What does that mean? Hindi tayo basta tutumba. Bakit? Kasi magkakasama tayong mga poste na nandito. Are you getting this? Now you understand kung bakit ang pamilya, alam niyo, pasensya na po, nasa edad na ako ngayon na ang tanging pinagmamayabang ko ay masaya kami sa pamilya. That's my pride. That's my joy. It's not my car, not my house. No. Isa lang po ang pinagmamayabang ko. Na kaming pamilya, ang ingay naming tumawa. Oo. Hindi po ako nagbibiro. Ang saya. Ang daming moments na napapapikit po ako at sinasabing, ay, thank you Lord. Maraming salamat po. Because minsan, muntik na pong mawala ang pamilya ko sa akin. Pero binalik sa akin ng Panginoon. Uy, ano bang kwento ni Brother Bogs? Kausapin niyo po si Bars. Chismoso yan eh. Hindi, joke lang. Hindi, alam po na marami dito yung aking kwento, no? So, pakwento niyo na lang po sa kanila. Yung accurate naman, ha? Okay, sige. Okay. Carrying someone's weakness strengthens you. So here's my one big message for you today. Hawakan mo sa kamay yung katabi mo. Kahit hindi sa kamay, kahit dito. Medyo mahigpit ha? Mahigpit. Huwag naman yung dumudugo. Higpitan mo. Sabihin mo sa kanya, carry each other. Okay?
carry each other. We need to carry one another here in our feast. Sorry hindi po ito matanda na kayo, bata pa kami, no? Ulitin ko. Hindi po ito matanda na kayo, bata pa kami. No. Hindi. Hindi po ito, ang babata nyo kasi. Hindi. Tayo po ay magkakasama dito sa ating feast because we actually need each other to be different. Hindi tayo pwedeng pare-pareho. Can you imagine kung lahat kayo kapareho ko? Kalbo? Ang pangit, di ba? Pare-pareho tayong kalbo rito. Hindi. Kailangan iba-iba tayo dito. Iba-iba tayo ng giftings. Listen, kung lahat kayo pareho ko, lahat tayo mabait, walang mangyayari sa feast natin. Bakit? Kailangan natin ng isang tao who will call out the wrongs. Bro, mali yung ginagawa mo, hindi tama yan. Gets nyo? Okay, pwede po balakpak kay Lord yan. Kailangan natin, hindi kayo pwedeng katulad ko. Bakit? Hindi ako magaling sa pangalan. Kailangan natin ng isang tao dito na naaalala lahat ng pangalan natin. Meron bang ganun dito? Naalala yung pangalan, lahat? Meron kaming ganito sa sa feast namin, sa Valenzuela. Yung builder na pinalitan ko. Grabe, hanggang apo, kabisado yung pangalan. Oo, hanggang apo. Hindi mo, Tito Danny. Paano mo naalala yan? Sabi niya, bro, practice. We need someone who has the patience to pray. Intercessory? Naku, sorry, hindi ko po gift yan. Pero meron dito sa atin, pupunta rito, anong gagawin? Brother, gusto kong ipagdasal ang feast. Doon kami sa intercessory. Are you getting this? Hindi tayo pwedeng pare-pareho. I have 2 parts of my talk today. Introduction pa lang po yung kanina. O, diba? Sinulit po ako ni Bars. Part 1, how boomers and Gen X express love. Part 2, how Gen Y or Alpha, millennials, and Gen Z express love. So dito muna tayo sa mga mga tito at tita. Sama po ako dito, Gen X po ako. Okay? How boomers and Gen X express love. Mga kapatid, ganito sila magpakita ng pagmamahal sa atin. Taas nga po ang kamay ng mga boomers and Gen X dito. Sige, be proud, be loud, come on. Praise God for you. There you go. Okay, sama ako dito. Makinig kayo Ang boomers at Gen X, they are very minimal with words. Yes? Ay, oo. Karamihan I'm not saying all. Alam niyo yung nanay ko, tatay ko, never ko silang narinig na nagsabi ng I love you sa akin. Yung tatay ko gusto ko marinig, alam niyo ginawa ko, sinabayan ko siya sa inuman. Kwentuhan ko lang kayo. Yung tatay ko po, magaling uminom yan. Simula umaga, magsisimula yan, tapos iba-ibang batch yan all throughout the day. Aalis yung bisita, babalik, siya nakaupo pa rin doon. Tapos talaga, uupuan niya lahat yan. Tatayo lang yan para mag-CR. Uupuan yan. Pagdating ng gabi, hindi pa lasing yan. Hindi siya yung lasing na nagwawala. Hindi. Siya yung lasing na tahimik lang. Ganun. And take note, lambanog to Okay? So, pagdating ng gabi, tinry ko siyang tabihan. Sinabayan ko, beer naman yung sa akin. Sabi ko, Papa, alam mo ba, idol kita. Wrong timing, gabi na. Wala na sa tamang pag-iisip. Sabi ganun tatay ko. Oh, Papa, idol talaga. Ang sipag mo. Maraming salamat sa iyong mga paghihirap sa amin. Wala na. Sablay. That was my only attempt. Hanggang sa namatay siya, hindi ko narinig yung I love you sa kanya. Pero pinakita niya sa akin kung paano magmahal. Same with my mom. Nanay ko never umiyak. Twice lang siyang umiyak. Una, nung first communion ko. Pangalawa, nung namatay yung tatay ko. Doon ko lang siya nakitang umiyak. But very minimal with words. Kailangan kasi magpalakas Kasi yung tatay ko, 6 years siyang comatose. So, kailangan niyang maging strong yung nanay ko. Hindi siya nagpakita ng emotion. Hindi talaga. Okay? Pero, nung kasal ko, etong nakakatawa. Alam niyo yung pare, kaibigan ng nanay ko, isa lang yung sinabi niya sa akin, Bogs, alam mo na kung paano magmahal. Sabi ko, paano? Tumingin ka lang sa nanay mo. Dahil yung nanay mo, inalagaan yung tatay mo for 6 years, na comatose siya.
kahit yung tatay mo ay babaero. Alam mo na kung paano magmahal. Sabi ko, sobra si Father. Hirap naman. But that's love. For boomers and Gen X, it's silent. And listen to me. Listen, younger generation, millennials, Gen Z. Makinig kayo ha. Millennials, I just want to know that you're listening. Say hi. Millennials, Gen Z, say hi. Okay. Gen Z ba yun? Lalim, ano ba? Listen, it's unfair for you to ask the boomers and the Gen X to be expressive. Huwag niyong ipilit kasi hindi sila yon. Huwag niyong ipilit na hindi ko naririnig si mama at papa na sabihin I love you sa akin. Please don't. Why? Because they have shown you love in so many other ways. Probably not just words. Do you get me? Are you getting me? Harap sa katabing mas bata, sabi mo sa kanya, narinig mo yun? Many older folk avoid hard conversations. Oh yes. Ayaw nilang makipag-usap ng malaliman kasi para sa kanila, uncomfortable. No? Kasi walang nagturo sa kanila how to manage emotions as well. Hindi niyo ba napansin pag umiiyak kayo noon? Anong sabi sa'yo pag umiiyak ka tapos lalaki ka? Tumigil ka! Bakla ka ba? Yung parang, bawal ho ba bang umiyak? Pag po ba umiyak? Ganun ho ba agad? Di ba? And worse, we get scolded for showing emotions. Di ba? Huwag ganyan. Tapos pag umiiyak ka, tama yung sabi ni Bars kanina, no? Pag umiiyak ka, papaluin ka. Para ano? Para tumigil ka. Labo, ano? Because, listen, you also need to understand, and this is how I understood my mom. Makinig kayo, intindihin nyo to. Kasi ganun din po sila pinalaki. Huwag kang maawa sa sarili mo. Maawa ka sa kanila. Bakit? Kasi ganun din sila pinalaki. That's how I understood my mom. Naawa talaga kay mami. Sabi ko, if I had known this earlier, I would have shown more love and respect for my mom and dad. Sila yung tipong taong para wala na lang gulo, huwag na natin pag-usapan, huwag na nating pag-awayan. No emotions. Under the rug. Tago na lang natin. Tama si Pia Cayetano eh. Wala namang nangangamusta sa akin. Kamustahin mo yung boomer at Gen X na katabi mo. Sabi mo sa kanya, kamusta po kayo? How to love boomers and Gen X? Sabi sa Exodus, honor your father and your mother. Anong ibig sabihin nun? Kapatida, listen. Ang sabi, honor. Hindi po sinabing obey. Ano daw? Sorry, pumapasok yung pagka-family minister ko dito ha. Ang sabi po, honor. Hindi po sinabing obey. Kasi yung nababasa ninyo sa, what's that? Ephesians ba yun? Basta, yung nababasa nyo sa, ayan, Gen ano yan? Gen Alpha. Yes. Sarap ng ano, sorry tumatanda po ako. Ang sarap nung iyak, yung sarap pakinggan. Sabihin ko na naman sa nanay, sa misis ko, Mami, baby, baby, Sasabihin niya, gusto mo pa? Ha? Gusto mo pa? Ha? Sabi ko, hindi na, tama. Okay na ako. But nakikitan kami sa mga bata. Anyway, so honor your father and your mother. Honor, not obey. What does that mean? Kasi yung obey, nandun yun sa, I don't know if it's Corinthians or Colossians. Yung obey your parents. Listen, ang kausap po kasi doon, yung mga bata, but at all times, honor. Bakit? Kasi minsan, pinipilit natin yung batang sumunod sa akin. Just 45 years old na, sasabihin mo, obey? Iwanan mo yung asawa mo, obey! Ha?
Hindi po kasi yun yung context nung nababasa natin. Okay? And what's the context? Ginawa po yun para sa mga batang paslit na kailangan pang i-control ng kanilang nanay at tatay. Obey. But at all times, honor. Kahit na anong edad mo, honor always your father and your mother, but not necessarily obey. May isang brother, 45 years old, 48 na yata. Nagsuot siya ng baston. Eh, di ba yung baston? Brother to ang sexy, di ba? Nakita nung nanay, sabi niya ganun, ano ba naman yung suot mo? Lalabas ka talagang ganyan yung suot mo. Bumalik ka nga, magpalit ka ng mas maganda-ganda pantalon. 48 years old. Alam mo sabi ng brother, ganda. Yakap niya yung nanay niya, sabi niya, ma, ang pogi ko nga dito Ikaw naman, tanggapin mo na, 48 na ako. Okay na to, ma. Tapos hinalikan niya, sabi niya ganun, I love you. Tapos lumabas. Sabi nung nanay, honor, but not necessarily obey. Are you getting this? Excuse me kung ikaw ay batang paslit, obey always yan Obey always yan. Okay? But when you grow a little older, honor always. How to love boomers and Gen X? Number 1, show up. Hindi nila sasabihin sa inyo kung anong pangangailangan nila. Hindi nila sasabihin na kailangan nila kayo. But show up. This is what I miss with my mom. Nung mag-aasawa ko, lumayo po ako ng bahay namin. Naiyak siya. So tinanong ko, Mami, anong gusto mong gawin namin? Bumisita kayo dito kada linggo, kasama yung apo ko. Done. So kada linggo, bumubisita kami. Show up. Palagi kang magpakita. Hindi mo maririnig sa kanila na, dalawin mo naman ako. No. What do? Show up. You don't need to hear it from them. Show up. Listen. While you have parents, show up. Tagalogin natin, baka hindi nyo na-gets. Mas malalim sa Tagalog Habang buhay ang magulang mo, magpakita ka. Dalawin mo sila. No ifs, no buts. Samahan mo sila. Kahit walang okasyon, spend time with them. Amen? Tapikin mo yung boomer o Gen X na katabi mo, sabihin mo sa kanya, I will show up. Number 2, be sensitive to their needs. Check on them. Ask them. Kamustahin mo sila. Pag hindi ka satisfied sa unang sagot, pa, ma, kamusta ka? Ulitin mo ulit. Hindi, ma, pa. Yung totoo. Kamusta po kayo? Anong kailangan ninyo? Gusto nyo ba ng bagong sasakyan? May bago ngayon, yung EV. Bibilihan kayo ni kuya. Akala mo, ikaw no? Di ba? Yung nanay ko, siguro namimiss ako in midweek. Alam niyo ginagawa niya? Ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Galing siya ng Alabang sa office, bahay namin Tandang Sora, QC. If you know that distance, mga 3 hours yun. Bago siya umuwi ng bahay, dumadaan siya sa office ng misis ko. Ano niyo ginagawa? Bank manager misis ko. Sorry, manager sa bangko. Alam mo yung ginagawa ng nanay ko? Hihintayin na mag-out yung misis ko. Tapos magsasabi lang ng problema sa kanya. O, di ba? Be sensitive to their needs. Okay? Now, here's the harder part. We're gonna go to part 2. Alam nyo, I'll be honest with you. Sinabi ko na sa young people namin. Alam nyo, difficulty ko sa talk na ito, sa series na ito, it's not to explain me being a boomer or Gen X. Alam nyo kung anong mahirap dito? Tanungin nyo ko ano. Pakiulit ano. It's to let us understand how millennials and Gen Z think and act. Anong ibig sabihin? Gusto kong ipaliwanag sa inyo paano sila mag-isip. Bakit? Exposed po kasi ako sa kabataan.
and I see their tears. I see their pain. At gusto kong ipaliwanag sa inyo kung paano sila intindihin. Okay ba yun? So hindi po ako arbiter ng mga kabataan dito. No? Family minister po ako. Gusto ko lang maintindihan ninyo how the young people think and act today. Are you ready? Part 2. How Gen Y and Gen Z express love. Number 1. Alam nyo, sa kanila lang naman nauso yung mental health eh. Totoo. Boomers, Gen X, do you agree? Nung panahon natin, wala namang ADHD. Wala namang autism. Isa lang ang tawag natin dyan, matigas ulo. Tama? Tapos anong sagot? Palo. Di ba? Hindi na po pwede ngayon. Bakit? Because today, we hear words such as depression. Okay? We hear words. Noon, ang term lang natin yan, di ba, isa lang, baliw. Kaya nga nauso yung tanong, di ba? Taga-Mandaluyong ka. Saan? Loob o labas? Di ba? Pero ngayon, hindi na po. There's such a thing as depression. And listen to this. 10% of the world's population is diagnosed as depressed. Diagnose pa lang yun. May mga hindi pa nagpapadiagnose. Depression is real. Awareness of mental health. Number 2, acceptance of gender identity. Mga kapatid, sorry ha, nung panahon ko, hindi ko po alam kung paano i-handle ang LGBTQ. In fact, I'll be honest with you, my best friend was gay. Naiwan kami sa seminaryo, nagdalawang bote kami, tapos sabi niya ganun, bro, may sasabihin ako sa'yo. Alam niyo, kinabahan ako. Inaantay ko na yung tutugtog eh. This guy's in love with you, pare. Yung ganon. Pero hindi. Sabi niya, bro, I was abused by our gardener simula nung bata ako. Sabi niya, but don't get me wrong, bro, na-enjoy ko. Shucks. Bakla ako, bro. Hindi ko naintindihan. Alam niyo ginawa ko, umalis ako. Hindi na ako naging best friend niya. And that was one of my biggest regrets in life. Bakit? Sana pala I stayed. Sana pala I journeyed with him. Sana pala naging kami. Sana pala... Sana pala naintindihan ko, sinamahan ko siya sa kanyang dinadaanan. I could have or not made a difference. I don't know. Pero sana pala sinamahan ko siya. This generation understands or at least accepts LGBTQ. They know the difference. Nagbigay ako ng retreat. Tinanong ko, what do you want to be? Laki-laking lalaki, tumayo. Oh. Lalaki talaga. You can't mistake. Tayo siyang ganun. Kulot yung buhok. Sabi niya, I wanna be a drag queen. Sorry. Sa isip ko, buti na lang, mabilis ako mag-react. Sa isip ko, hindi ko na-connect eh. Ang laki mo pare, tapos drag queen. Pero ito yung lumabas sa bibig ko. That's good. I don't understand. Trip mo yan eh. Can I be honest? Mamaya na lang pagkatapos nito. Next, perception of toxic relationships. Nung bata ako, I didn't understand abuse. Kaya nga ako naabuso eh. Verbally, physically, even sexually. When I was 2. I didn't understand abuse. That's why I allowed it. Yung mga bata ngayon, they know abuse. Oh yes. Kaya yung anak ko, gustong-gusto ko eh, kapag na-over ako sa kanya, stop! No! Tapos ang usapan. Pag ayaw niya, oo, merong tito, merong tito kumurot ng kilikili niya. This is my 6-year-old daughter. Merong tito, inamoy ba o yung kilikili niya ginanon? Tapos inamoy. Lumapit sa akin, sabi niya, I don't like him anymore. Sabi ko, why? He smelled my kilikili and I don't like it. Galing. Nakakatawa, pero ang galing. Alam niya kapag yung boundaries niya na-cross. Ganyan sila ka-aware.
sa toxic relationships. And here's the last, recognition of neurodivergence. Oh, ito yung mga, I heard you. Ito yung mga ADHD, autism, dyslexic. Wala niya nung panahon natin, di ba? Wala. Ngayon, meron na yan. It's a term kasi napapag-aralan na. And believe me when I tell you, yes, merong autism, may spectrum po yan, merong ADHD, baka yung katabi mo, may dyslexic. Ano yung dyslexic? Yung napapagbaliktad yung ano, hindi marunong mag-spell. You know, hirap kasi dyslexic, yung nalilito ba? Ganun. Okay? Dyslexic. Okay. They express love by being vulnerable and authentic. Ito po ang kabataan ngayon. Ano sila? They will be authentic to you. In fact, tignan mo kung ano mga nagtitrend sa TikTok. Yung maganda yung background? Di. Anong nagtitrend sa TikTok? Yung pagkagising mo, bigla kang woke up like this. Raw. Walang keme. Bakit? Authentic. That's what they like. Yes? Now you understand. Okay? Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 15, speaking the truth in love, we will grow to become in every way the mature body of Him who is the head, that is Christ. Can I be honest with you? Dito ko na ipapasok. Listen, this generation, especially the Gen Zs and the Gen Alphas too, listen, from my study of family ministries, this generation has the closest heart to the heart of Jesus. Ask me why. Louder, why? Because they accept everyone. Alam mo, para sa kanila, nakikita nila yung tao at yung kasalanan. Merong very thin line. Tayong mga matatanda, o yan, nakitayo na ako ha. Tayong mga tatanda, hindi eh. Hindi natin makita yung, para sa atin, tao, kasalanan, isa lang yan. Sa kanila, hindi. They can separate the person from the sin. That's why they can accept LGBTQs. Why? Tao rin sila eh. We need to love them. And that's not even, I'm not in, how to explain this? Lahat naman tayo may kasalanan, di ba? Pero yung kabataan, kaya nilang i-separate yung tao dun sa kasalanan. Gets nyo? Are you getting this? Kaya tayo judgmental eh. Pag nakita mong iba yung kulay sa politika nung katabi mo, anong sabi mo? Grabe to, napaka-demonic. Demonic agad? Hindi mo ba nakita yung tao dun sa kanyang pinaglalaban? Harap sa katabi. Di mo sa kanya narinig mo yun? Listen ha. Here at the feast, you are loved. Oh yes, you are. Lahat tayo dito may pinagdadaanan. Excuse me, lahat. Meron ba ditong walang kasalanan? Sasambahin ko ngayon. No. Lahat tayo meron. All of us. But we are loved. We will journey with one another here at the feast. Why? Meron akong worship leader. Hindi siya openly gay, pero alam ko nandun yung tendencies. Pagkatapos ng JE, nilapitan ko siya. Sabi ko sa kanya, bro, mahal kita. Alam mo niya, naluha siya. Sabi ko, mahal kita, hindi mo kailangan magbago para maging masaya ako. Really, you don't. Mahal kita. Just as you are. If you plan to change someday, do it for Jesus, not me, ha? Not me. Ako, love na kita. Naluha siya. Sabi niya, I love you too. Sabi ko, tayo na. Ganyan ako makipag-joke sa kanya. How to love millennials and Gen Z. Alam niyo, nung bata tayo, ganito lang yan eh.
Kung anong masasabi sa bahay na to, sa bahay lang na ito at wag lalabas. Tama? Sa panahon ngayon, hindi. Bakit? May panahon na po ng social media. Okay? Doesn't apply. How to love millennials and Gen Zs? Number 1, give them the gift of an open conversation. In other words, allow them to talk without judgment. Sige lang. Talk. When I say allow them to talk, I'm not just saying, sige lang, mag-blabber ka lang, gagawin ko lang yung gusto ko, magsa-cellphone ako. Hindi. When I say allow them to talk, you listen to what they say. Allow them. Okay? Sorry, lalabas yung mga kwento ko dito sa Camp Calye. May isang Camp Calye akong inattendan. Sabi ko, foster father ako. If you can't speak to your dad, speak to me. I will just listen. May isang lumapit sa aking bata. Ito yung reklamo niya. Papa, Lolo, bakit ba ayaw niyo akong payagan na gawin yung gusto ko? Gusto ko lang naman pong mag-basketball. Alam ko naman pong hindi ako magaling doon. Pero ayoko pong manalo. Gusto ko lang pong mag-dribble ng bola. Gusto ko lang pong magsayaw. Payagan niyo na po ako. Hindi po ako na nangangarap na maging champion sa sayaw. Gusto ko lang pong magsayaw. Gusto ko lang pong kumanta. Bigyan niyo ako ng mic. Bakit ba galit na galit kayo sa akin? Natutulog lang ako. Galit kayo. Wala pa akong ginagawa. Galit na kayo. Yung puso ko durog na durog. Alam niyo ginawa namin camp? Ay, ang ganda. Nung matapos yung camp, nanalo siya ng meron siyang napalanunan, best or most friendly yata or something, or most behaved, parang ganun. Tinawag talaga namin sa harap. Sabi niya, sasayaw. Sabi namin, sasayaw yan. Sasayaw yan. Pinasayaw namin ng hawak mo ang beat. And I'm telling you right now, wala sa beat. Pero pag nakita mo yung mukha niya, pag nakita mo yung mukha niya, yung mukha na, salamat pinagsayaw niyo ako. Hindi ako magaling. Pero thank you. Sarap. Allow the young people to talk. Second, sabi sa inyo, tumatanda na ako. Next, they need to know you're willing to listen. Ask their feelings. How are they feeling? Pag sumagot ng okay lang, laliman mo. No, really, how are you feeling? Dig deeper. Isang lalaki sa camp, head ng camp. Laki ng katawan. Siya yung head. Sabi ko, kamusta ka na bro? Sabi niya, okay lang. Tapos punas siya ng punas ng mata niya. Sabi ko, bakit namumula yung mata mo? Sabi niya ganun, tito, dahil lang sa init. Mainit po dito sa Tugigraw. Sabi ko, okay, sige. Maya-maya, nung magmi-ministry na, lumapit sa akin, dito, pwede ba kayo makausap? Laking katawan nito ha. Sabi ko, sure, walang problema. Dito, usap tayo. Sabi niya, yoko dito, doon. So pumasok kami doon sa kwarto. Sabi ko, ano bro, kamusta ka? Magmi-ministry na. Alam niyo, sabi niya, tito, gusto kong umiyak, gusto kong manigaw, gusto kong manapak. Sabi ko, bakit bro? Ano ba nangyayari? Ayaw sumunod ng mga leaders ng camp na to. Ang titigas ng ulo, sila pa nangungunang number 1 matigas ang ulo. And I was looking at the guy and I was saying, sige lang. Ano pang mga reklamo mo? Go. So he went on ranting. Tapos sabi ko, gusto mo ba ako na mag-lead ng ministry para pahinga ka? Sabi niya, hindi tito, magsuserve pa rin ako. Listen to the young people. Let them know that you're willing to listen. Ask them how they're really feeling. No, really. Huwag mo sabihin, ang OA naman ito, yun lang nararamdaman mo to. Ikaw naman na boomer o Gen X, please naman, no? Hayaan mo siya. Yun yung nararamdaman niya. Respetuhin mo yun. Respect that.
And the last, validate them. Don't shut them down. Okay? Just to close this one, meron pang isang yumakap sa akin. Ito yung hinaing niya. Sabi niya, Papa, ba't di mo ako maintindihan? Nang 4 na taon mo na akong hindi kinakausap. Dahil ba, Papa, 6 na taon na, dahil ba 4 na taon na akong may boyfriend? Hindi mo ba matanggap, Papa, na bakla ako? Yun yung iyak niya sa akin. Tapos yung iyak, hindi lang ganun pa, hindi lang ganun, dahil yung may ngawa. Yung Papa, bakit di mo ako maintindihan? Ganun. Tapos yung mukha niya nandito na sa leeg ko. Yung may kasabang, yung ganun. Nahayaan ko lang siya magsalita. And my heart was bleeding. Alam niyo kung anong iniiyak ng bata? Tanungin niyo ko ano? Pakilakas ano? Hindi siya umiiyak na hindi siya maintindihan ng tatay niya. Alam niyo kung iniiyak niya? Iniiyak niya na yung tatay niya na wala ng 4 na taon na dapat sinamahan siyang mag-journey sa proseso na yun. Hey, gets niyo ba to? Father's Day. Oh my God, my dear fathers, let me tell you something. I will challenge you today. Okay? Mamaya na. I'm going before myself. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For a young person, feeling truly heard is one of the most profound ways to feel loved. Pag pinakinggan mo siya, and not just listen, but listen with all your heart, that's one way of listening to the younger generation now. Alam niyo, hindi po iba ang kabataan ngayon. Hindi. I disagree. Pareho lang po natin sila noon. Ikaw naman, nalulung lang sila sa BTS. Pat nung panahon mo, hindi ka ba nalulung kay ano? Pepe Smith ba yon? Di ba? Ako nalulung ako kay The Don. Nalulung ako sa underground music. Parang yung kabataan lang ngayon, di ba? Iba lang ang kanilang tinatahak, hindi lang natin sila maintindihan. But that doesn't mean they're different. They're still the same. Yes? Oh, yes. They want to know that the people who love them actually see them, the real them, and still choose to stay. Fathers, listen. There are 4 things that you fathers need to tell your children, especially when they are teenagers. 4. Kasi ito yung hinahanap ng puso nila. Ang puso nila nagtatanong ng ganito, mahal ba ako ng tatay ko? Pangalawang tanong, nakikita ba nila ako for who I am? Pangatlo, mahalaga ba ako para sa kanila? At ito yung pang-4, importante ba ako? Magkaiba yun sa mahalaga. Ha? I'll explain to you. Fathers, you need to tell your children these 4 words. Number 1, anak, I love you. Hindi lang ako basta magsasakripisyo para sa iyo, maghihirap sa abroad para sa iyo. Anak, mahal kita. And I will continue to sacrifice for you. Number 1. Here's number 2. Anak, I see you. Nakikita kita, magkaiba tayo, iba ka sa akin, at hindi ko papangarapin na maging katulad maging katulad ko ikaw, or baliktad. Okay? No, I see you, I see your difference, I see your gifts, iba ka sa akin. I see you. Next, I value you. Mahalaga ka sa akin. I give value to your humanity. Kahit magkaibay tayo, tao ka, and I will give special value to that. And here's the last. You're important to me. Malalim to. Importante ka sa akin na ano, anak, I will exchange my pleasures for you. Hindi ako maghahanap ng ibang magandang babae para ipagpalit yung pamilya natin doon.
Hindi ako maghahanap ng ibang pleasures because I value you. And I will stay for the family. Are you getting this? I love your silence. May tinamaan ako. Tapik sa katabi. Sabihin mo sa kanya, nakuha mo yon. Young people are longing for unconditional love. They are. Why? Because they give unconditional love. Yun sila. Yun sila. Step number 4, will you acknowledge their self-protection? Listen, when young people leave, they are not leaving the family. They are leaving because they are not being protected. In this community, young people will leave not because they don't like the fees, but because they are not being protected here. But it's different in Dagupan. I see a lot of young people. Diba? Young people, make a noise. Diba? Ang daming Gen Z. Kasama yung Gen Z nung aling. Ganun. That's not rebellion, my dear friends. That's self-protection. Kung ayaw nyo sa akin, maghahanap na lang po ako ng ibang makakatanggap sa akin. Okay? Make them feel they belong and make it unconditional. They are not walking away from you. Don't take it personal. They don't just feel at home. How to love them? How to love the young people? Basahin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Alright? You don't have to understand every choice they make or agree with every opinion they hold. But they need to know that you love them, that your love for them doesn't depend on any of that. Ano sabi natin kanina? I see you. Beyond your principles, beyond your beliefs, I see you. Parang avatar lang yan. I see you. Okay? Mahal kita because you are you. That's it. Not because of what you will achieve, not because of what you will become someday, not because of what the good things that you do. No, I love you because you are you. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Bakit umaalis ang kabataan? Kasi natatakot. Hindi sila napoproteksyonan. Sabi sa inyo, mabigat tuntok na to eh. In-invite niyo pa ako. Can I ask you all to stand up? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At the foot of the cross, Jesus said to Mary and John, sabi niya, "Woman, here is your son. Son, here is your mother." Now for you, some of you may be asking, ano nangyayari? Hindi naman magkadugo si Mary tsaka si John. Bakit iniahabilin ni Jesus si Mary kay John? Bakit parang sinasabi ni Jesus, here is your mother, here is your son, o pamilya na kayo ha? Bakit ganun? Hindi naman sila magka-generation, yes? Magkadugo ba sila? Si John tsaka si John tsaka si Mary, magkadugo ba? Hindi. Magka-generation ba? Hindi. What is Jesus doing? Well, number 1, according to the custom, pag kasi si Mama Mary naiwan na balo, siya po ay api.
sa kanilang community. So kailangan may mag-alaga kay Mama Mary. And that's John. But here's number 2. Jesus is actually telling Mama Mary and John, be family. Hindi kayo magkadugo, but be family. Take care of each other. Carry each other. Because family does not only mean blood. Family also means community. Tignan mo nga yung katabi mo. Kadugo mo ba yan? Let me guess. Tignan mo yung asawa mo. Hindi mo yan kadugo. Yes. O, diba? Na-realize nyo ba yon? Yung asawa mo, hindi mo kadugo. Yung anak mo, kadugo mo. Pero, makinig kayo ha. Family minister here. Makinig kayo. Sino mas importante? Anak o asawa? Pakiulit. Sabi nga ni Bars, asawa. Asawa. Hindi mo siya kadugo, pero pinag-isa kayo ng Panginoon eh. Siya po ang mas importante bago yung anak. Ulitin ko yun ha. Siya po ang importante bago yung anak. Hindi ko sinabing kalimutan nyo anak nyo. Ang sinabi ko, unahin po natin ang ating asawa. Bogs, paano yung anak? Ay, huwag kayong mag-alala. Kasi yung pagmamahal ninyong dalawa, mag-uumapaw yun papunta sa anak. And the child will feel more secure. Makinig kayo ha. Alam niyo kung ano magpapasecure sa anak niyo? Hindi yung magandang school, hindi yung magandang pasalubong niyo, hindi yung magandang regalo mo sa kanyang birthday. Hindi. Alam niyo kung ano magpapasecure sa anak niyo? Tanungin niyo kung ano. Pakilakas, ano? Ang magsisecure sa anak niyo pag nakita niya yung nanay niya at tatay niya nagmamahalan. Oh, yes. What did Jesus do? Jesus took two very different people and said, carry each other, just like the person beside you. Jesus is still forming His giant family today. And we are called the church. So what do? We carry each other. Give me some time. I want you to do this. Iwan nyo yung upuan ninyo ngayon. At gusto kong bumati kayo sa lahat ng tao sa community na nandito. And what will you say? You will say this to everyone. Kung close kayo, yakapin mo. Kung close lang kayo. Kung hindi kayo close, tapikin mo sa balikan. Mag-fist bump kayo. Anong sasabihin mo? Etong sasabihin mo. Repeat this after me. You are family. One more time. You are family. Let's carry each other. You will say that to all the people here in community. Okay ba yan? Please give us some time. Umikot kayo. Go ahead. Leave your seats. Please go around. Greet one another. We are family. We will carry each other. Come on. Go. Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.